Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtuntong ninyo sa tubig." At tinawag ni Josue ang mga tao, "Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos." At sinabi niya sa mga tao, "Dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang kaba ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulog. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, tumigil ang agos sa hulog, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi madali para kay Josue na ipagpatuloy ang gampanin ni Moises bilang leader sa pamumuno sa mga tao. Si Moises lang ang kilala ng mga tao na leader nila sa loob ng 40 taon mula paglabas nila sa Ehipto. Maraming himala ang ginawa ni Moises sa harap ng mga tao. Siya ang nagbigay sa kanila ng mga batas at gumabay sa kanila paano isabuhay ang mga batas. Maliwanag na ginagabayan ng Diyos si Moises. Ngayong wala na siya, kikilalanin nila ang leadership ni Jose? Tatanggapin ba nila si Josue? Totoo na si Josue ay ang kanang kamay ni Moises sa mahabang panahon. Kasama siya ni Moises sa pag-akyat sa bundok ng Sinai upang kausapin ang Diyos. Kasama siya sa pagtiktik sa lupain at nanindigan siyang kasama ni Caleb na kaya nilang kalabanin at talunin ang mga taga-Kanaan. Kasama siya ni Moises na kausapin ng Diyos sa tolda ng tipanan. Sinabi ni Moises sa pandinig ng lahat na siya ang mangunguna sa mga tao sa pagpasok sa Kanaan at siya ang magbabahagi ng Kanaan sa mga tribu ng Israel. Pero tatanggapin ba siya ng mga tao?
pati ang Diyos ay kumilos upang patotohanan ang katayuan ni Josue. Ang mga tao'y lumabas sa Ehipto sa pagtawid nila sa dagat na pula na hindi nababasa. Ngayong papasok na sila sa lupain ng pinangako sa kanila, tatawid naman sila sa Ilog Jordan na hindi nababasa. Pinangunahan sila ng mga Libita na dala-dala ang kaba ng tipan. Paglusong nila sa Ilog Jordan, tumigil ang pagdaloy ng tubig sa ilog at natuyo ang ilog. Tumawid ang mga tao na hindi nababasa. Pagtawid ng pinakahuli sa kanila, lumakad na rin ang mga pari na dinadala ang kaba ng tipan. Pagdating nila sa kabilang pangpang ng tubig, nagpatuloy na dumaloy ang tubig sa Ilog Jordan. Nakapasok sila sa lupain na ipinangako sa kanila. Hindi sila nabasa ng tubig ng ilog. Talaga nga, ang Panginoon ay sumasakay Josue tulad ng siya ay sumasakay Moises. May kasabihan, there is no true success without a successor. Kahit naggaano kagaling ang isang leader, kung wala siyang kahalili na may ipagpapatuloy ang kanyang success, failure siya. Walang magpapatuloy ng ginawa niya. Kaya mahalaga sa isang leader na tinitrain niya ang kanyang successor. Mahalaga sa isang organisasyon na may succession planning. Mahalaga na kilalanin ng mga tao ang angkop na successor. Kaya matagal na pinaghanda ni Moises at ng Diyos si Josue na maging angkop na successor ni Moises sa pangunguna sa mga tao. At hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Pinakita sa aklat ni Josue ang mga katangian at mga ginawa ni Josue upang pangunahan ang mga tao sa pag-settle down nila sa lupain ng Kanaan. Pinaniniwalaan at sinusunod naman siya ng mga tao. Wala silang masyadong reklamo sa pamumuno niya. Dahil dito, madaling nakuha nila ang lupa. Tinalo nila ang mga nakatira roon at kinuha ang lupain. Nagtulong-tulungan ang mga tribu sa pag-conquer sa mga lungsod doon at sa pagsupil sa mga taga roon. Salamat o Panginoon sa pagbigay ninyo sa simbahan ng mga leaders na iyong itinatalaga para sa amin. Gabayan mo ang aming Santo Papa, ang aming mga obispo na pamunuan kami sa iyong ngalan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.